isang lalaki lang? Hiya naman kayo sa akin! Cheche, Danica, ayoko na makikita kayo magdidikit, ha? Naturing na magkapatid pa man din kayo. Kaaway kayo dahil sa isang lalaki lang. Mr. Velayo, ha? Okay lang po, Mami. Talaga? Bukas po mag-start na po kami mag-rehearse. Oh. Eh, yung mga uling, kamusta na sila? Mami, huwag mo silang problemahin. I know how to deal with them. Hindi po sila threat sa amin. Mabuti naman kung ganon. Dahil ayoko nang matalo ka ulit ng mga babaeng yon. Tulad lang sa nangyari sa academic contest ninyo. Mami, hindi na ulit mangyayari yon. Sinisiguro ko yan sa'yo. Dahil ngayon pa lang, sigurado ako. Nagdadalawang isip na yun si Mr. Velayo sa pagpapapirma ng kontrata sa mga babaeng yun. Naku, dapat lang dapat italbugan mo sila. Sure yun. Hindi ko naman talaga gaanong kakilala si na Rochelle, Mr. Velayo. Si Eric, yung dating miyembro ng banda na hawak natin, siya nagpakilala sa akin dyan sa magkakapatid na yan. Pero magaganda naman lahat ng sinabi niya tungkol sa kanila. Ganun ba? So, walang problema. Gusto ko lang makasiguro na di tayo nagkamali ka na, Rochelle. Bakit, sir, parang may duda ho kayo? May problema ho ba? Wala naman. At sana nga, walang magiging problema. Che, gabi na. Ba't nandito ka pa? Kasi, hinihintay ko yung paglabas ng doktor eh. Doktor? Bakit may doktor? Bakit may nadisgrasya pa dito sa dorm? Sinubong kasi si Danica eh. Ano siya ng sakit niya eh. Nag-away kasi kami. Oh, bakit naman kayo nag-away ni Danica? Ano pinag-awayan niyo? Si Michael. Pag may nangyaring masama kay Danica, si Michael ang sisisihin ko. Hindi gagalit sa akin si Danica kung hindi dahil sa kanya. Ana,
Michelle, alam mo, ngayon, bago pa niyo kay Micah, ano ba yung pinagsasabi niyo na ipinagawa daw ng ate Icy niya? Hindi ko rin alam, Shane. Pero malamang, ulabag din sa kalooban ni Micah yun. Kasi, nakita mo naman kanina, talagang distracted siya. I really wonder kung ano mang kagaganan pinagawa ng Icy na yun. Yan. Amuin mo, dali ang bango niyan. Pinili ko to kanina, ha? Ang mahal nga eh. Pero okay lang para naman sa'yo eh. Ano to? Suhol mo sa pagnanakaw ko ng kopya ng mga kanta ni na Rochelle? Ano ka ba, Maika? Gift ko yan sa'yo. Kasi naging mabait at masunuring kang kapatid. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko rin tatanggapin yan. At huli na rin yung ginawa ko. Hindi na ulit ako papagamit sa'yo. At hindi ko na ulit try rin ng mga kaibigan ko. Fine! Pero wala ka nang magagawa eh kasi nangyari na. Tinraidor mo na sila. Kaya dapat maging mabait ka sa akin. Kasi alam mo, sa oras na magsalita ka at may pinagsabihan ka ng pinagawa ko sa'yo, nako, ako mismo magdidiin sa'yo sa mga kaibigan mo. Kaya Maika, secret lang natin to. Kung ayaw mong magalit sa'yo ang mga minamahal mong kaibigan. Inay, tuloy po ba kayo sa akin dahil sa nangyari kay Danica? Jay, hindi ako galit sa'yo. Disappointed na ako sa nangyari. Ibang naman yung sitwasyon ng kapatid mo. Pero ba't nagawa mo pang awayin siya? Paano na lang kung may nangyari sa kanyang masama? May supo. Ano lang yun? Susundan ko na po lahat yung gusto ni Danica. Hindi na po ako makikipagkompetensya sa kahit anong bagay. Pinapangako ko po yun ay... Okay na daw si Danica. Pahinga na lang daw ang kailangan niya, sabi ng doktor. Kawawa naman pala siya. Hindi ah. Mas kawawa si Cheche. Kasi nagigilty siya sa nangyari. Hindi nga namin alam ni Mia kung paano siya aaluin eh. Kasi sinisisi niya sarili niya, pati na si Maiko sa nangyari kay Danica. Kawawa nga si Cheche. Sana makita ko siya, no, para mapagpayuhan ko siya. Huwag na muna natin silang pakialaman. Hayaan muna natin silang magpapamilyang magkaayos-ayos. Bisita pa tayo ah. Sama na. Rochelle, hindi kaya napilayan yan? Siguro, dapat dalhin natin yan sa ospital. Nga eh. Ka, tawagan natin si Sir Eric para makairam tayong sasakyan. Tara. Ka. Dali, Michelle. Sana hindi ka na bumangon. Ano bang nangyari sa'yo? Sinong bumugbog sa'yo? Hindi ko sila kilala eh. May mga takip yung mga mukha nila. Baka naman may atraso ka sa ibang tao. Baka sila ang gumawa niyan sa'yo. Sa buwan ngayon, nakaaway ko sila.
Di ba mga kaibigan mo sila? Dati yun. Pero hindi na ngayon. Kaya malakas ang kutob ko. Sa nagawa sa akin ito. Ano? Kamusta usapan natin? Okay na. Matututo na ng leksyon yun. Baka naman nakita kayo nun, ah. Hindi kami makikilala nun. Nakamaskara kami. Good. Oh, paano? Che. Ba't mo kasi naman? Paano yun sa kapatid ko? Sa pananakit mo sa kapatid ko? Alam mo bang sinumpong siya ng sakit niya? Ha? Alam mo bang inatake siya sa puso? Dahil nag-away kami kagabi, ha? Dahil sa'yo! Cheche. I'm sorry. Pero sayang naman intindihan mo na may karapatan din ako magalit kay Danica. Loko niya ako. Pininiwala niya ako mabait siya. Pero siya pala yung dahilan kung bakit... Kahit na! Alam mo may sakit siya! Sinabi ko na sa'yo yun eh! Che, sorry. Nabigla lang ako. Huwag ka naman... Sorry, Paco. Pero sa nangyari sa kapatid ko, hindi na kita kakausapin. Ayoko nang saktan ang kapatid ko. Kaya pwede ba, please? Layuan mo na din ako. Nakausap mo na ba? Matutulungan mo ba sila? Good. Okay lang mo naman balak gawin yung plano. Mabuti. Mabuti. Sige, salamat ah. Ay, sino kausap mo? Isang kakilala na malaki ang maitutulong sa atin para lalong masira si Rochelle kina Mr. Pelayo. Bakit? Ano na naman ba ang pinaplano mo? Huwag kang mainip, Luis. Malalaman mo din. Osan, Good morning, sir. tumawag na ba si Mr. D? Sir, hindi pa ho eh. Pero eto ho, kararating lang para huraw sa inyo. Ano ito? Mukhang demo CD po eh. Demo CD nga. Malamang nag-a-apply din to. Sigurado yun, sir. Doon ko na pakikinggan sa office, ha? Okay, sir. Sige po. Okay. See you later. Hello? Daddy. Pasensya na po kayo kung di ako nakauwi kagabi. May nasikaso lang po ako. Sandali. Dad, bakit po kayo nagagalit? Ano po palpak? Dad, hindi ko po kayo maintindihan. Okay po. Punta po kami agad dyan. Okay, bye-bye. Oh, bakit ka bumangon agad? Okay na ba yung pakiramdam mo? Oo, ayos na ako. Maraming salamat sa tulong niyo kagabi, ha. Kaya lang, problema tayo. Problema? Anong problema? Hindi ko alam. Galit na galit si Daddy. Tumawag siya sa akin from his office. Kaya susundo na kayo. Hindi ko alam kung anong ginagagalit niya, pero isa naman sigurado ko. Isa man magalit si Daddy, kaya kinakabahan ako.
Michelle, mauna na kayo Nakalimutan ko kasi gawin tong assignment ko eh. Naiwan ko kasi to sa locker. Pero saglit lang to. Bakit mo nakalimutan? Di ba niremind ko pa sa yun kahapon? Ay nako, okay lang yan, no? Kasi lagi naman late si Sir Hopelenge. Sige, susunod na lang ako, ha? Sige. Tara na. Ingat ka. Maika? Nakita kita. Alam ko ginawa mo. Kina Rochelle. Magnanakaw ka? Kung pumasok dito, sara mo yung pinto. Doon ka naman eh. Halika. Halika. Sorry kung nasaktan ko yung loob mo Pero gusto kong malaman mo na inawi ko na si Maiko para sa'yo. Sorry kung nasaktan kita, ha? Arte lang pala ang katapat mo para magawa kong gusto ko. Galing ko talagang umarte. Drama-drama mo. Bakit? Ano nangyari? Pasa ka? Wala po to, Dad. Pagtripan lang po ako kagabi ng kusina. Pero don't worry. Okay na po ako. Dad, ano po ang problema natin? Bakit pinapunta niyo pa po kami dito? Mas maganda siguro, Mr. Velayo, na sabihin na natin sa kanila na alam na natin ang nangyari. Nangyari? Ano yung nangyari? Nung ipinagkatiwala ko sa inyong kakantayin ninyo, umasa ako na iningatan nito. Pero nagkamali ako. Iningatan mo namin yun, sir. Lahat ng binigay niya sa amin, iningatan namin. Kung iningatan niyo, paano ito mapupunta sa kamay ng ibang tao? Punta sa iba? Dad, what do you mean? Dumating ito kanina yun. Demo CD dito ng isang banda na naglalaman ng mga awiting pamilyar na pamilyar sa akin. At hindi ako nagkakamali. Ito ang mga awiting kakantahin ninyo. Wala ko kaming alam dyan. Sir, wala ko kaming ibang pinagbibigyan ng seating yan. Wala kayong pinagbibigyan? Ito na nga ang demo CD. Na alam kong ito ang kantang kakantahin ninyo. Wala kayong pinagbigyan? Kayo lang at ang mga composers ko ang may hawak nito. Matagal ko na silang kilala. At alam ko hindi nila ako lulukuhin.
sigurado ako na kayo ang nagbigay ng mga awiting ito sa ibang tao. Umamin na kayo! Eh, wala naman talaga kami pinagbigyan iba niyan eh. Kami lang po talaga may hawak niyan. Ayaw niyo umamin. Pwes, ayaw niyo umamin. Suspindido muna ang kontrata niyo sa akin. At hindi muna kayo magre-recording hanggang hindi ko natatapos ang pag-iimbestiga ko. Maliwanag! Pero Dad, Wala muna magre-recording! Alaga mo! Hanggat hindi lumalabas ang totoo! Hi, Maiko. Okay ka na? Hi, Maiko. alam ko po na recently ko lang nakahuli ng loob si Rochelle, Dad. Pero hindi po ako naniniwala. Sila mismong nagpamigay ng kanta nila. Pero paano napunta ang mga kantang yun sa ibang tao? Ang ibig sabihin nun, hindi nila iningatan. Kaya sinira nila ang tiwala ko. Yun lang yun. Pero Dad, hindi naman agad-agad magagamit ng bandang yung kanta na yun eh. Dahil wala po sa kanila yung copyrights nun. Kaya walang problema. Magagamit pa rin po ni Rochelle yung kanta. Sayang naman po kasi kung di na ituloy yung recording nila. My decision still stands, Edgar. Hanggat hindi lumalabas ang totoo, hindi ko itutuloy ang recording nila. At huwag ka nang umasa pa, ha? Na mababago ang desisyon ko. Dahil ako pa rin ang masusunod dito. Maika? Pwede ka bang makausap? Sandali lang, may tatanong lang kami sa'yo. Tara. Ano pag-uusapan nila? Bakit kailangan pa nilang lumayo? Ewan ko, yan nga rin pinagtataka ko. Ano bang itatanong niyo sa akin? Ano, Rochelle? Sabihin mo na kung anong kutob mo. Ako na. Maika, tungkol kasi ito dun sa kantang ninakaw sa amin at napunta sa ibang grupo. Huwag mo sanang isipin na pinagbibintangan ka namin. Pero kasi, bukod sa aming tatlo, ikaw lang nakakaalam tungkol doon. Kaya Maika, kung may kinalaman ka, magtapat ka na sa amin. Ikaw ba ang nagbigay ng kanta namin sa ibang tao?